Hey mga brods, ito na nga, alam natin na nabalita na rin ito. Ito, breaking news, Wami Chongsen plus Christopher Miller, mga kabrods, kapalit lang naman. Ito pong sa Terra Firma Jeep na na-trade na breaking trade, ito pong si Jarek Ahamisi, and ito pong si Paulo Jose Hernandez. So mga kabrods, akala nyo ba ito pong SMB ay lugi sa trade? Hindi. Lugi talaga. Ito pong Terra Firma Jeep kahit may Chris Miller pa yung Terra Firma Jeep. Dahil ito pong si Chris Miller ay biglang bumagsak na yung laro. Pero ito pong sina Paulo Hernandez and Jarek Ahamisi ay tuloy-tuloy pa rin at sipag pa rin ang improvement na pinapakita nila at stats every game sa Terra Firma Jeep. Kung babasihan mo lang naman din kasi sa stats, ito pong si Wami Chongson ay nag-a-average dito sa SMB ngayong season or last season ngayong Commissioner's Cup 2026 ng 2 points per game, 1.08 rebounds per game, and 1.2 assists per game. So napakababa niyan. Itong si Chris Miller naman, mga kabrods, ay nag-average ng 4.2 points per game, 1 rebound per game, and 0.1 assists per game. Napakababa niyan, mga kabrods. Eto, compare mo naman sa magagaling na players ng Terra Firma Jeep na ito pong si Paulo Hernandez na nag-average lang naman ng 9.8 points per game or almost 10 points per game na yan, 2.9 rebounds per game na may 3.2 assists per game. While ito pong si Jarek Ahamisi, ito talaga mga brods ang jackpot para sa SMB. Nag-average ito ng 21 points per game. Yes, mga kabrods, talagang nag-improve yan. 3 rebounds per game with 4.6 assists per game. Napakalayo sa stats ng dalawang yun sa SMB. Ito pong si Jarek Ahamisi, mas tinasan pa nga niya yung kuya niya na si Maverick na 8 points per game lang Itong si Jarek, 21 points per game na. So mga kabrods, talagang talong Terra Firma dito. So ito na nga ang si Paulo Hernandez, one of the best guard nga rin ito ng Terra Firma Jeep. So ito po kasing 5'11" point guard ng Terra Firma Jeep ay isa rin ito sa talagang umi-score, maayos ng assist, and one of the best guard ng Jeep, mga kabrods, at inaasahan dun sa magandang place ng Terra Firma Jeep, mga kabrods. Kumbaga ito yung pangalawang inaasahan bukod kay Maverick and Jarek Ahamisi, mga kabrods. Ito pong si Paulo Hernandez, kaya tiba-tiba nga ang SMB dito. So ito naman, mga kabrods, kay Jarek Ahamisi, ito kasi talagang nag-improve na ito sa Terra Firma. Maganda ng pinakita sa Terra Firma Jeep. Talagang itong SMB ay sabi nila tiba-tiba sila dito kaysa naman daw kay Wami Chongson na kinuha ito rin ng SMB from Terra Firma Jeep. Ang pinalit nila si Terrence Romeo. So sabi nga ng SMB, sayang, dapat sana hindi na nila binitawan si Terrence Romeo dahil talagang may score ng mataas yun bago ito na-trade kay Wami Chongson. While itong si Chongson, pagdating dito sa SMB wala na masyadong ginagawa. Di ba, mga kabrods? 2 points per game lang ngayong season. Napakababa yan, kaya siguro trade na rin siya. Tapos itong si Chris Miller naman, na isa rin sa mga magaling na draft na players na ng SMB, pero wala, mga kabrods, 4 points per game lang. Talagang napakababa. Akala nila mataas ang expectation nila kay Chris Miller, pero nadismaya ang SMB management. Kaya talagang trade nitong dalawang players na ito. Well, ito sa SMB kasi talagang makikita mo na jackpot para sa kanila si Jarek Ahamisi. Ito kasi yung pinaka the best na nakuha ngayon ng SMB sa trade dahil talagang nag-improve ang shooting nito, mga kabrods. Siya ngayong tinanghal na 3-point shooter champion dito, 'di ba? Sa All-Star game sa PBA din, mga kabrods, 'di ba? Etong si Jarek Ahamisi, maganda kasi yung bitaw ng tres at talaga makita mong matutulungan niya ang scoring ability ng San Miguel Beermen. Kaya talaga, at ito, mga kabrods, Jarek Ahamisi plus Paulo Hernandez, ito talaga yung best or two players ngayon na talagang magbuboost sa lineup ng SMB next season sa Governors Cup 2026. Dahil alam natin ng SMB ay talagang dismayado dahil napakaaga ng Boracay nila ngayong Commissioner's Cup. Kaya ito, mga kabrods, nagpapalakas na ang San Miguel Beermen. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Ito nga pong 6'10" na si Malik Pope. Yes, mga kabrods, ito ngayon ang nababalitang kukuning reserbang import ng Barangay Nebra San Miguel dahil alam din naman natin sa finals round na medyo malapit na matapos ito pong serye na ito, itong finals na ito, mga brods. Dito natin nakikita na medyo napapagod na rin yan si Justin Brownlee. Kaya ang Hinebra ngayon ay meron silang reserba naman, itong si Malik Pope. Ito kasi maganda at madali na lang itong contact. Paano ba naman? 2025 siya rin naman yung tinanghal na import ng San Miguel Beermen last year lang. Ito, 6'10" ito.
ito at makikita mo na napakalaking tulong nito para sa Ginebra mga kabrods. 29 years old lang, and ito, wala na itong pinaglaruan ha. Huling laro na nito nung 2025 last year sa PBA sa SMB. Ngayon, wala pa mga kabrods, wala pang pro team or pro league itong sinasalihan, itong si Malik Pope. Kaya ito yung magandang timing, best time mga kabrods na makuha nila at maging reserbang import ni Justin Brownlee. Nakikita kasi ng Ginebra na kahit sabi natin na sila ang nangunguna ngayon sa serye, ito kasing TNT Tropang Giga, medyo hirap din ang itong Ginebra dito kay Chris Macaulay. Si Chris Macaulay kasi nasa 6'9" or 6'10" na rin kasi ang reach niyan. Kaya medyo hirap din yan si na Justin Brownlee na pigilan yan, and maski niya si Japet Aguilar. Kaya nga ito pang Barangay Ginebra San Miguel, nagre-reserva sila ng malaking import or mas malaking import kay Justin Brownlee, or wag naman sana mga kabrods na if ever mang si Justin Brownlee ay ma-injured ngayong serye na ito, kukunin talaga nila yan, si Malik Pope. Yes mga kabrods, napakagandang plano ito ng Ginebra. Kumbaga parang gugulatin na lang nila ito pong TNT Tropang Giga, gaya ng ginawa ng TNT, diba? Na-injured yan si Bol. Ano nangyari mga kabrods? Pinalitan nila at kinuha si Chris Macaulay. Kaya maganda para sa Ginebra ito na makuha nila ang isang 6'10" na si Malik Pope na may contact na yan si na Boss Al Francis Chua. At nag-average lang din naman ito ng halos 13 points per game, 9.5 rebounds per game sa 4 na laro ng neto ni Malik Pope sa SMB. Yes mga bros, pinalitan din kasi itong import na ito, pero di nila alam kung paano gamitin ito kasing si Malik Pope. Pero nakikita naman din kasi ni Coach Tim ko na pwede nila ito maging import in the long run. Kung di man nila maging import ngayong Commissioner's Cup 2026 next year or next season nila ito kukunin mga kabrozel. Balita na ito pong Governor's Cup natin ay baka taas-taasan na ang height limit mga kabroz. At ito naghahanap na rin ng Ginebra ng mga imports ngayong Governor's Cup 2026 dahil ito na yung susunod na season after netong Commissioner's Cup na ito na finals ng TNT at Barangay Ginebra San Miguel. So magandang plano ito para sa Ginebra mga kabroz. Ito maganda, meron silang reserbang import, malakas na import, mahalimaw na import, and dating import na rin ng SMB at alam na rin ni Coach Tim ko ng laruan dahil nakapaglaro na rin dito sa PBA. Nung nakita ito ni Coach Tim ko na kahit 4 na laro lang dito sa SMB, nakitaan niya ng potential ito. Sadyang ang SMB lang talaga ay talagang maarte yan na masela niyan sa import kapag hindi masyadong magandang ginagawa or hindi masyadong magandang pinoproduce mga kabrods. Ito, pinapalitan nila. Unlike dito sa Ginebra na kahit dati si Justin Brownlee, hindi naman din ganong kataasan ng stats yan, pero talagang tsinagaya ng Ginebra para mapalakas yung import na ito. So 29 years old lang si Malik Pope, magandang i-develop ito, medyo bata pa, and ito yung isa sa mga nakikitaan ng Ginebra na maging import nila in the long run dahil naghahanap talaga sila ng mga batang imports na pamalit kay Justin Brownlee na malaki mga kabrods, at hindi lang sa Commissioner's Cup nakareserba, kundi magiging reserve import nila ito in the long run sa future ng Ginebra import mga kabrods. Dahil itong si JB, hindi na rin yan na bata. Kaya comment naman ang opinion mo dito mga brods. 6'10" Malik Pope to Ginebra na ba sa finals or next season or next Commissioner's Cup? Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball Trade Option lang. I'm out.